Okay, good morning. Ngayon ay March 1. So, hindi ko na kayo ililibot dito, hindi to update. Pero isa update pa rin to, pero hindi regarding sa farm natin. Bibigyan ko lang kayo ng konti. Pero ang unang i-discuss natin is yung sales natin nung nakaraang February 22 kasi nag-start tayo mag-harvest. Meron tayong 7 box, pero yung isang box pinapamigay lang natin kasi yun yung may estrosa. So, 6 na box na lang yung talagang sellable natin nung time na yon. So, sa 6 na box, tulad ng sinabi ko, maximum, kung 3 for 100 ang bentahan nyo sa lettuce, meron ka ng 500 per box. At, ina-expect natin na 20% ng lettuce natin ay hindi natin mabebenta. So, sabihin natin 3,000 ang maximum kung pwedeng mabenta. At ilas natin ng 20%. So 10% nun is 300. So 20% is 600. So ang maximum na pwede kong mabenta ay 2,400. Okay. So nabanggit ko rin sa inyo na hindi lahat ng lettuce natin ay maganda yung size. Kaya nung time na yon, nagbebenta tayo parang 4 na peraso 100, minsan dinadagdagan ko pa. Pero ito ang naging computation ko after nung napagbentahan ko kasi ngayon ubos na, yan ubos na. Kagabi lang naubos na. So ang total na nabenta ko is 2,405. Okay? Pero considering na meron tayong mga 5 pirasong pipino na naibenta rin. Pero parang 4 lang talaga doon yung or 3 lang doon talaga yung napresyohan ko ng 35 isa. Yung iba parang pinang-promo ko na lang, pinandagdag ko na lang. Pero sabihin na nating 5 or sige kahit 4, so less 140 o sabihin natin less 150. So yung 2,400 natin less mo ng 150, so magiging 2,250, tama ba? So sabihin natin 2,250. So ibig sabihin hindi ko na hit yung target o yung maximum target natin na less 20%, which is 2,400. Pero okay lang. Kasi tulad ng sabi ko sa inyo, 50% lang, kunyari, 7 box, 50% lang nung maximum na profit natin. Sa 7 box kasi, meron tayong maximum na 3,500. And 50% nun is 1,750. Sinasabi ko sa inyo na pag na-meet ko yung 1,750, sigurado wala akong problema sa pagtatanim ulit. At ang totoo pa nun, more than break even yon. Pero para lang maging madali yung computation ko, basta 50% nun ang makuha ko, wala akong problema, makakapagtanim ulit ako. And as a farmer, importante yung makapagtanim ko ulit kaysa lugi ka. Diba? And yung 50% na yon ay malaki na yung margin nun. So, may kita ka pa rin, pero hindi na ganun kalaki. Pero kino-consider ko na break-even point ko yung 50% ng sales. Ayun. So, ang kita natin ay 2,405. At nakapagbenta tayo ng 5 pirasong cucumber. Ayun. So, pakita ko lang sa inyo yung update natin ngayon. So, ito yung bell pepper. May mga sampay kasi dito, kaya hindi ko na papakita. Pero yun, meron pa doon ng lettuce natin. And tuloy pa rin naman. So, magiging estilo ko pala, ang magiging final na gagawin ko, is merong 4 dito. Ito, ayon, at saka yun, yung matitira dito na lettuce. And the rest, ililipat natin sa kabila. At meron tayong, hindi ko sure kung 2 or 1 na lang na may ilalagay natin dito for cucumber. Habang pinag-aralan natin yung cucumber. So, magkakaroon tayo ng konting space dito. Itong space na to, kasi itong bell pepper baka doon ko ipesto or baka dito. Depende. Basta magkakaroon tayo ng space dito para naman sa trial ko ng DFT, Deep Flow Technique. Yun ba tawag doon? Basta NFT siya, pero hindi siya nutrient film, hindi manipis. So, magkakaroon tayo siguro ng mga half-inch na stream ng tubig. Para in case mawalan ng kuryente or kung ano man mangyari dun sa pump natin, meron tayong reservoir dun sa tube.
Pero yon, ititingnan ko pa kung paano kayo setup. Pero bala kong gamitin is either 3-inch or 4-inch tubular tube. Pero yung nakahati na, yung parang gano'n, no? Hati. May ginawa ko na dati kaso hindi ko pa talaga naasikaso. Pero ngayon, yun na yung next na aasikasuhin natin. Kasi for the next, siguro 1 week, kailangan may setup ko na to. Ngayon, ang activity ko ay linisin ito, itong dalawa. Then, ilipat ko na dun sa kabila. Tapos meron pa akong box para naman dito. Kasi nagtanim na rin ako ngayon doon sa indoor nursery natin. Hindi pa naman tanim. Parang pina-germinate ko lang muna sa tissue yung 8 cucumber. So ang kasya dyan is 6. So possible magkaroon tayo ng cucumber na setup na parang ganitong bell pepper natin. So sa paso, yung paso nilagyan ko lang ng plastic lining. Ayun, yung gamit ko yung parang tarp. Hindi yata tarp yan eh. Trapal, something, ganyan. O kaya kung may styro ko yung ganyan, mas maganda. Pero nilagyan ko na lang ng insulation sa gilid. Katulad ng ginagawa natin dati. So, kung hindi ko man mabigay yung excess na 2 pipino, pwede kong pag-eksperimentohan dito na nakaganong setup. Then, ayun pa, baka dito na lang din muna ako gumawa ng seedlings ng mga tanglad. Ayan, may mga ayusin tayo dyan. Para mailipat naman natin dun sa kabila. Susunod siguro mag-video na lang ako doon pag nag-transfer na tayo. Kasi by March 5, magta-transfer na tayo doon ng ating seedlings. Pero baka by March 3 or baka bukas pag sinipag ako is mag-setup na talaga tayo doon. Kumbaga, lalagyan na natin ng tubig yung mga styro na naka-setup doon. So magbababa rin ako ng mga patungan. Ngayon kasi, kung ano yung patungan natin dito, yun lang din gagamitin ko doon sa kabila. So, titingnan ko ba, malamang kukulangin ng patungan. So, kukuha pa tayo ng mga paso-paso dyan. Ayan. Ay, nako, may gumulo na naman ng ano. Tagal ko na itong pinapromise sa inyo para hindi ko pala nagagawa. Pero kasi ang idea lang naman pala nito. Pakita ko na lang kung anong gagawin ko. So, sabihin natin ganyan. So, ito yung empty container. Ito naman yung pag kukuha ka na ng ng buto. Yan. Ang sabi lang dun sa is parang strain mo lang siya diyan. Ikakaid mo lang siya para mahiwalay lang yung buto dun sa tawag dito. Dun sa parang flowers niya, ayan. Tapos magiging ganyan. Tapos ang gagawin mo na lang, hihipan mo na lang siya. Pag hinipan mo kasi yan, yun, nakita nyo, yung mga umangat, yan yung mga magagaan na particles, which is, hindi yan yung buto. So, yun lang naman yung idea na nakita ko. Then yan, kung makita nyo rin, ang dami na yung mga itim-itim na yan, ito, ayan yung mga Thai basil seeds natin. So, mamimigay tayo dyan. Ayusin ko na kasi, kaya yan na sinira, kasi may nakakapasok dito, palagay ko talaga ibon, ayun no. Tapos may isa pang issue ako, biglang nangungulunto yung mga dahon ng cucumber. So titingnan ko, it's either possible may sakit na sila, yan dito sa roots, or due to heat. Pero parang hindi naman yan due to heat. Ewan ko pa, titingnan ko pa. Obserbahan ko pa. Pero sana hindi pa agad sila mamatay kasi kakatanim pa lang natin ng panibagong batch. So yun na lang muna. Ayusin ko na lang muna yon. Pero ganun lang naman gagawin ko. Nilagay ko lang sila sa strainer. Yan, tulad pakita ko sa'yo ulit. Kasi gaganyan ko ulit. Parang dudurugin ko lang siya para maghihiwalay. Kasi nasa loob nito yung buto. Ayun o. Ay, sorry. Yun ang itim, ayan yung itim, yan. Nasa loob kasi yan yung buto. So yun lang naman gusto natin kunin dyan. Yan. So itong strainer para lang mas mapadali. Okay, yun na muna. Asikasuhin ko na to and see you next update guys. Bye bye!